June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. June 3, pwedeng mag-oath-taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath-taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na. Hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasundoan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Bahagi po ng paliwanag ni Senate President Chis Escudero. Una nang pinirmahan ni Senate President Escudero ang Special Order Number 2025-015 Series of 2025 para sa pagbuo ng administrative support na aasiste sa Senado oras na mag-convene ito bilang isang impeachment court. Ang naturang special order ay pinirmahan pa noong Pebrero 20. Pebrero 5, kung maalala, ay una pong na-impeach sa Kamara itong si Vice President Sara Duterte. Ang ika-4 na impeachment ay humakot po ng mahigit sa 250 na mga boto mula sa mga kongresista. Ilang oras matapos ang opisyal na impeachment process, agad ding ipinadala ng Kamara de Representantes ang articles of impeachment doon ho sa may mataas na kapulungan. Kuha muna tayo ng mga updates doon sa ating kasamahan sa bahagi ng Senado. Kalihim ng Senado sinabing handa ng gampanan ang kanyang trabaho sa oras na simulan na ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala itong si Senate President Chis Escudero iginiit na ang ginagawang paghahanda para sa paglilitis kay Vice President Duterte ay hindi dahil sa pressure kundi isang tungkulin. Handa ng gampanan ni Senate Secretary Renato Bantug ang kanyang trabaho sa oras na simulan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ni Bantug matapos siyang atasan ni Senate President Francis Chis Escudero bilang Clerk of Court kung saan mag-aasiste sa presiding officer sa pangasiwa ng impeachment court alinsunod sa rules of procedure ng impeachment trial. Bagamat nagpahayag ng kahandaan si Bantug, aminado itong mabigat ang kanyang magiging responsibilidad. Parang nakatingin sa akin si ano? Sir, anong galaw din sa impeachment? Kasi since may pinalabas kayong special order, mas mapapaaga po ba? Hindi, ganun pa rin. In fact, nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo. We simply reduced it in writing, informing them among others of the position taken by the Senate President as part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. And number 2, a proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato, hindi ito yung mangyayari na talaga, pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba, 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na, at nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila, at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na inisyo ko na inaasahan ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan pinagbigay alam din namin sa Kamara sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya lang, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, edi pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Sir, sorry for soundbite lang. Pwede pong kahit summary lang sir ng mga gawain ng mga iba't ibang office sa Senate, like the Clerk of Court. Hindi ko na maalala yun. Iga naman na lang yung sulat. Hindi ko nga maalala kasi sila lang naman yung gumawa nung kinopy lang nila yung dati. Okay, sir, kung later yung sulat siguro, yung special order pinapabigay ko na sa inyo dapat na mas maga para nabasa nyo eh. Gano'ng kahalaga nila ng SP na ngayon pa lang alam na ng mga offices ng Senate na yung kanina po mga assignment? Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote,
taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Then, sir, pwede, ano yung nakakalendaryo? Ano yung sa kalendar, Makukuha sir? nyo din eh. Kalimutan ko. Pero para, sir, may audio kami. Okay. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwede mag-oath taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa Rules of Court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na. Hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Silly question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next Congress, kasama pa rin sila mag-oath sa June. Na hindi I mean, mag-oath kailan? Sa June, sir, before you adjourn, as Dalawang Senator oath. Judge. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 reeleksyonista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. So kung July 30, yung likely na pag-trial, kailan, sir, mangyayari yung pag-open ng impeachment court? I mean, yung magkukonvene kayo as impeachment court? June 3, sir. Kasi diba, sir, after the oath, sir, magkukonvene na kayo sa impeachment court? Dalawa nga yun eh. June 30, anong June 30? July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Nagsumpa kayo, di ba? Impeachment court. Impeachment court. Alin? Pag nagsumpa kayo, impeachment court na ba yun? Convene na kayo sa impeachment court. Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magkukonvene? Magkukonvene kami twice. Under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho. Kaugnay ng pag-issue ng summons ang ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayoriya. Tapos sa July 29 mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30 magko-convene yung impeachment court. Sorry, sir. Mag-oath kayo during the plenary session ng Senate as legislative body. And then, immediately after, you'll... Depende sa mayoriya. That can happen the following day. Most likely the following day. Anong oras na ba yun? Depende. So, magko-convene na kayo... I'll give you an example din pa. Ikaw naman. Kung morning ang session ng impeachment court, mag-o-oath kami in plenary ng July 30. Clearly, hindi kami dedire-diretso pag-oath namin. Di ba?
The following day na kami mag-o-open ng court, if ever, ng July 30. Sir, Anong, hindi ko maintindihan yung... Day 1 as impeachment court. Sir, yung June 3 ba na off-taking nyo, yun din po ba yung technically pag-convene nyo po as Hindi nga eh. Hindi. Kayo yung day 1, sir, na kayo ay Gusto ko nga bigay sa inyo na lang yung papel eh. Nakalagay July 3. Proposed yon ha. This is proposed. I told you to give it to them earlier. Proposed yon ha. Lahat to proposed. Again, pinag-uusapan natin lahat to ilang ulit na. Sinulat lang namin para mas maintindihan. Magko-convene ng Senate pag-resume namin, most likely nga July 3. Sabi ko, di ba? June 3. Wala namang session ng July 3. Kayo noon. Pero sir, kasi diba, after all taking, you'll be issuing summons. I mean, The impeachment court is the one that should issue summons, not the plenary. Unless the rules authorize the Senate President to issue it on his own. Kaya depende. Calendar of activities lang ito. Ba't kayo kasi masyado nakatitig at fixated sa impeachment court kung kailan sila magsusuot ng robe? Hindi naman mahalaga yun. Mas maraming mahalagang bagay na mangyayari at magaganap bago nun at pagkatapos nun. Pero sir, yung June 3 po na pagsumpa po ninyo, hindi pa kayo impeachment court nun, sir? Pag nag-oath taking kayo as Senator Judge? Darling, walang kinalaman ng pagsumpa sa impeachment court. The impeachment court would have to convene on a date certain. It's not the oath taking that will determine when the impeachment court will be created. Yung impeachment court, pag nag-convene kami sa impeachment court, doon uupo sa impeachment court yon, regardless of when we took our oaths. In fact, yung labing dalawa na magpapatuloy hanggang 2028, hindi na nga mag-o-oath. So, ibig sabihin ba nun, walang impeachment court? Hindi naman din. Wala siyang kinalaman doon. It has no relation to that. It depends on when and how the gavel is banged at kung anong sinabi na kino-convene. Impeachment court ba o Senate ba? That's what will determine when the impeachment court will be convened. Yung pagpukpok ng gavel. Yes. Sir, according to the letter that was shared on your Viber GC, ang schedule ng trial by June 30 is from 9 a.m. to 2 p.m. That's what we're proposing, but again, this is a proposal subject to the majority so that our legislative work will not be affected. Sir, I will admit that I was already here during the Corona trial. I remember noon, to Sawa. Bakit hindi ganun ang schedule nyo this time? Yung trial? Oo. Kasi nung Corona, to Sawa. Again, kasi naepektuhan ng labis yung aming legislative function at legislative work. Ngayon, malaking bahagi ng Corona impeachment nangyari din nung recess. So wala naman talagang sesyon. Committee hearing lamang ng umaga ang meron. So pwede talaga yon. Pero kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan dyan, yung pinaka-importanting piraso ng legislasyon na dapat ipasa ng Kongreso, ang taon ng budget. Sir, pero kung 9 a.m. to 2 p.m. at itong i-adopt by your colleagues, kailan ang schedule nyo for committee hearings? Kasi you will all be... We will allow committee hearings to conduct hearings. We will allow committees to conduct hearings during session unless may kailangan pagbotohan that their physical presence would be needed in plenary. So, it will be like 3 onwards, yung committee hearings? Yes. No, that is the proposal in order to make the most of our time. Kasi kung gagawin namin hapon, edi kailan naman kami magsesesyon? Mas madaling payagan yung mga komiteng mag-hearing habang may session by way of an exemption to our rules. Para sa gayon, magawa namin yung pareho pa rin. Madalas naman, kailangan lamang ang quorum kapag ka nagta-third reading kami sa simula at sa attendance, hindi ba? So pagkatapos nun, pwede na at kaya na. Sir, you mentioned that you also wrote the parties, the prosecution and the defense. Basically informing them of the letters we sent out and the memo that we sent out to the officials of the Senate. The letter to the parties also has the proposed timetable. Yes. So essentially, As an attachment to the letters to the senators. So essentially, kung ano yung sinare nyo sa amin, can we get a copy of the letters to the parties? Yes. Pinabigay ko na kanina pa eh. Sir, yung pong kukuhain natin na private lawyers. Ibigay nyo na nga. Bigyan nyo kayo. Ilang kopya meron kayo? Isa lang o tatlo? Kulang yan. Isang kopya lang yan. Sir, Kasi naman. sir, yung legal Tatanda team. ako sa inyo. Yung legal team, sir, meron na pong kausap talaga na makakapartner yung Senado. Wala pa. Yung unang kinausap namin, tamo kaya ayaw kong banggitin sa inyo nung una, tumanggi. Dahil yung kanilang mga commitments prevents them from participating in supposedly highly politically charged cases. So we are still searching. But in the meantime, the Solicitor General will stand and represent us in any litigation before any court, most likely before the Supreme Court. Isa pa lang naman yung sa amin, di ba? Yung mandamus kaugnay ng pag-hearing.
Isa pa lang, di ba?